Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! Halip po kayo at samahan niyo ako at si G. At tayo'y magtutour sa loob ng bahay ni G at may konting kwentuhan. At kakatapos sila pong kumain. At dahil po ay ngayong araw ay day off namin. Kaya wala akong trabaho. Pero doon ito yung pinaka-busy ko dahil mag-laundry ako at mag-general cleaning po ng clinic namin. At the same time po ay kung ano mga errands na gagawin ko, ito yung ginagawa kong araw para gawin ang lahat. So, pero pagkagising ko po, inuna muna natin si G dahil pag umalis ako ng bahay, wala siyang kakainin pag hindi siya na akin maasikaso. So, kailangan ko siyang asikasuhin bago ako umalis. Tingnan natin yung sa loob ng bahay ni G. So, ito po ang kanyang heat light. So, at saka sa ilalim niyan, ang kanyang artificial grass turf and ang kanyang heat rock. And sa taas niyan, ang kanyang ceramic lamp. Ceramic lamp lang yan or ceramic heat. Walang ilaw yan pero mainit yan. So may ninagay po tayong specific timing dahil po pag wala po ako sa clinic, kailangan naka-automatic yan pag-change ng time. So meron akong ginagamit dito na app sa cellphone ko na meron akong mga gadgets na saksakan yung outlet kung saan po ay nakakonect sa wifi at specific time ay mag-on at mag-off yan. So ito yung ceramic lamp ay sa gabi po yan 4 o'clock ng hapon hanggang alas 7 ng umaga. So dito yan nagfo-focus, mainit yung area na yan. At saka yung light na yun ay sa umaga 9 o'clock ato nagsa-start yan hanggang alas 10 ng gabi din. Ayun, so ayun, comfortable po ang ating G sa aking balikat. At ayaw niyang umalis. Tinatry ko siyang ibaba pero ayaw niyang umalis. Pero okay lang yan kasi minsan-minsan lang po kami nagbabanding. Sa days po na off ko ay kinakandong ko siya. Pero sa gabi po ng after work ay tinatry ko rin siyang paglaruan, magpakipaglaro sa kanya. Kaya ito, ikot-ikot si G. Yung dito po tayo sa area ng stock namin kung sa malapit sa garage. So may extra door kumbaga para yung pintuan na sa likod ko ay when it comes na maaga pa, pwede ko siyang buksan para may direct sunlight po si G. Ayun, so binapaliguan natin si G every Sunday ng hapon or ng umaga after ng aking premiere promotion hosting. Kasi sa Pilipinas, gabi yan, sa akin dito umaga. So usually mga 7 a.m. ganitong oras din, pinapaliguan natin si G sa warm water. Every Sunday lang po na ginagawa yan. Hindi ko naman inaaraw-araw, every Sunday lang. Pero kasi moist naman yung kanyang bahay dahil sa kanyang humidifier system niya at saka sa tubig. At saka once in a while, pinisprayhan ko rin yung grass na ito, yung turf. Nag-spray po ako dyan ng tubig para magmo-moist din. Kasi gusto talaga ng mga iguana is moist and warm. Lalo na ngayon ay winter at malapit na po kami sa winter. Medyo malamig na rin pero hindi pa siya gaano kalamig. Ayun, ilalagay na po natin sana si G. Pero parang ayaw niyong umalis. Ayaw niyang tinatry ko kasi ilagay na siya sa loob pero ayaw niya. Nakakapit pa rin siya sa aking damit. So, masakit yung kuko ni G. Masakit yan. Pero sanay na rin po ako sa kanyang kuko dahil palagi naman niya nakakandong sa akin at may damit naman ako at parati naman nakabaon ang kanyang kuko sa aking balat sa likod ko. Kaya kontrolado na rin. Ito na, bumaba na yung ating G. At pumasok na po siya sa kanyang bahay. Kaya tayo'y titingnan natin kung ano yung prestada ng kanyang bahay sa loob. So the next na vlog natin siguro ay papalitan natin yung arrangement kasi palamig na yung ating panahon dito sa El Paso. For now, ito yung tubigan niya. Dito ko sa baba linagay yung kanyang kainan.
dahil po ay nag-a-attract po siya ng fruit flies. So, ang fruit flies po, ayaw nyo talaga sa fruit flies, kaya ayaw nyo kumain. Kaya dahil nag-change weather po tayo, hindi natin ma-avoid talaga na nakakapag-attract siya ng fruit flies, yung mga ganyan, yung pagkain at saka yung tubig. Ayun. So, ito yung ginagawa ni G. May binili din ako na fruit fly or fly swatter. For the meantime lang po yan, kasi next week po ay rearrange tayo ulit. At maganda na yung ni G, ng kanyang arrangement next week. Alright, so ito po yung kainan niya. Naglagay ako ng second batch kasi kanina naubos niya yung pagkain niya. Second batch yan. Ito yung kanyang G na pangalan. At hindi ko po na yan nilalagay sa loob dahil may battery yan at baka ihian niya. Baka kasi tinutumba niya ni G. So sa susunod, hanapan natin ng tamang lugar kung saan natin ilalagay yan. Ayun, so okay naman siguro yung ni G natin dito, yung kanyang kondisyon. At ikot-ikot tayo kung ano yung tingnan natin sa kanya. Siyempre, ito yung kanyang humidifier sa gilid. Saran muna natin, tingnan natin kung ano yung pwedeng gawin natin kay G. Ayun, so dito tayo sa kabila, yung kanyang wood. At linagay ko yan ng tie para hindi siya mahulog. Zip tie. So, para stable siya. At meron talaga akong bagong idea kung anong gagawin natin next week. So, abangan nyo yung next week kung ano yung bagong ni G. Anong bagong arrangement ng kanyang bahay. At syempre, yung kanyang humidifier ay pinapaon natin yan once in a while. May timing din yan. Nakakonect din yan sa ating Wi-Fi. So, every 2 hours po, nagra-run yan for 15 minutes. So, 15 minutes, and then, yun. Perfect talaga. Time na naka-timing siya ngayon, 7:30 kasi ngayon ng umaga. Kaya lang, bumaba naman si G. Kaya, tingnan naman natin siya sa baba kung anong gagawin niya. Wala, tatambay lang yan dyan. Gusto niya kasi merong parang iniikot-ikutan. At mas maganda nga yan kasi parang exercise na rin ni G. Pero excited na ako sa next nating arrangement. I-rearrange tayo, kaya for now, ito muna yung itsura ng kanyang kainan, ng kanyang ilalim. Pero I'm sure next week ay magugulat po kayo sa ating next premiere about G. Kasi iiba ang itsura ng kanyang bahay next week. So, tinatry ko ngayon na hindi siya palakarin sa dumi. Kasi para malinis lang si G. Kasi last time, yung arrangement niya yung kanyang ground ay made of chipped wood. Coconut husk pala. So, doon siya lumalakad at siyempre doon din siya umiihi. Kaya pumapanghi po siya. So, dito ay diretso na sa ilalim yung kanyang poops. Kaya yung gagawin ko lang is lilinisin ko lang yung sa ilalim. Hindi wala na akong problema. At comfortable naman si G. At once in a while, rearrange ko lang. Yung sa ilalim yun, yung bedding niya, kung makikita niyo maraming puti-puti, kanyang scale niya, yung kanyang skin, ang balat niya. Kasi ongoing lang ang kanyang shedding. So, throughout the year po, nagsishedding po siya. At lumalaki na po si G. At confirmed po ay boy ang ating G dahil po sa kanyang characteristics. Yung kanyang yung mga parang tinik-tinik sa likod niya, mahaba. So usually po ay lalaki po may mga ganyan. At iba naman yung characteristic pag babae. So ito meron akong nabiling po parang hagdanan or para sa mga sasakyan yan, yung parang nasa parking, yung para sa hump or para sa gutter. So dinagay ko yan dyan. Brand new din yan.
At maganda yung background ni G. Nabili ko yan last time. Ano yan? Bamboos na cortina. Cortina na bamboos yan. Yan yung kahoy na yan. Yung dalawang kahoy na nilagay ko dyan. Bigyan ni Papa Danny yan. At yun si G. Alam niya na binibidyohan siya. At ano yan? Camera conscious yan. Noon. Pero ngayon parang okay na rin sa kanya. No? Parang hindi na siya nahihiya na umarap sa camera. So ito, ongoing pa rin yung ating humidifier. At mas maganda yan, napupunta yung usok sa artificial grass or turf. Para pag akyat ni G, ayun, akyat na si G natin, ay moist na moist po ang kanyang turf. Kaya kung minsan, pag nasa taas si G, ay nagugustuhan niya yung moist or ang mist. Alright mga masters, hanggang dito lang po tayo. See you on my next vlog. I hope mapapakita ko sa inyo yung bagong setup ni G next week. Alright, God is great. Yahoo!